Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Payag ito ni BP Sara. BP Sara, bagsak ang journalism sa Pilipinas dahil mas pinapahalagahan ang pera kaysa katotohanan. Iginit ni Vice President Sara Duterte na bumababa ang kalidad ng pamamahayag sa Pilipinas. Excuse me. Kasunod ng kontrobersya sa pag-uulat ng ilang media outlet tungkol sa kanyang naging pahayag sa The Hague. Ayon kay BP Sara, mas nakikita umano niya ang katotohanan sa social media kaysa sa mainstream media dahil aniya ay may mga ulat na inilalabas ng wala sa tamang konteksto. Sabi niya, buti na lang mayroon na tayong social media ngayon kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita ng tao at lumalabas sa bibig ng tao. Sinabi rin ng Vice Presidente na malaki ang agwat ng kalidad ng mainstream media sa Pilipinas kumpara sa international media. Unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa. Nauna nang naglabas ng pahayag si BP Sara na kumu-question sa isang video na inilathala ng isang news outlet na aniya ay deliberately spliced and misleading. Iginit niyang kinuha lamang umano ang isang bahagi ng kanyang talumpati at inilabas ng wala ang kabuang konteksto dahilan upang magkaroon ng maling impresyon sa publiko. Nanawagan din siya sa media na pairalin ang patas, responsable at kontekstual na pamamahayag upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Okay, kung tama yung memory ko, nabasa ko sa mga post, yung Abante News Online ba yun? I'm sorry I'm not sure. Yung inisplice yung talumpati niya tungkol sa para bang 5,000 pesos, pwede na siyang makapag-hire ng assassin na mamamatay sa isang tao. Kaya lang, yung buong konteksto, yung background, bakit nasabi niya yon, hindi inilabas. Kaya kung yung pagbayad lang ng 5,000 pesos ang inilabas, talagang ang taong bayan na manonood, makarinig doon sa splice video, mali ang impresyon. Parang ipapakita nga itong si BP Sara is talaga violente. Ganun. So, sa mainstream media, depende na yan kung ano yung kinikilingan ng mga may-ari. So, ako, halos hindi na ako nanonood sa mainstream media ng mga balita. Nagmo-monitor ako sa mga post tungkol sa nangyari. Then, nire-research ko. Mabuti na lang ngayon at meron tayong Google, meron tayong AI, magtanong. Kaya, hindi lahat ng nakapost sa social media ay dapat paniwalaan. Ang daming fake news. Isang fake news. May nagtatanong sa akin, Sir, totoo ba na makakalabas na daw si Tatay Digong? Nababasa ko rin yung mga post na next week, lalabas na si Tatay Digong. Ang sagot ko palagi is, fake news yan. Fake news yan. So bakit nagpo-post yung mga tao ng ganun? Engagement. Kasi pag nabasa mo yung ganong post, itong mga taong ito, pera ang habol eh. Kasi alam nila na maraming nagmamahal kay Tatay Digong.
So mag-post ka ng good news tungkol kay Tatay Digong, lalabas na siya next week. Maraming magko-comment, ay salamat, is this true, mga ganon. May mag-like, mag-ano na yan, mag-share. O, yung nag-post noon, nakaw, paldo-paldo. Kasi nga, mataas ang kanyang views or engagement, kikita siya kay Meta o kay YouTube. So, sinasagot ko yung mga nagtatanong kong mga subscriber, fake news yan, hindi yan totoo. Excuse me ha. Okay, so, ayan, ang panawagan ng Vice Presidente is sa media, dapat yung makatotohanan. Hindi yung sinasabi niyang pera kasi. Baka mayroong, alam mo na, labanan sa politika. Gusto nila talagang sirain si VP Sara. Pwedeng gamitin nila ang media para maglabas ng ganon. Kaya lang, tingin ko, hindi na basta-basta maniniwala rin ang taong bayan. Mabuti nga, ganito, nagre-react si VP Sara eh. So yung reaction niya ngayon, yan, na-amplify namin ng mga ibang vloggers. So, yung mga makapanood sa aming mga reaction vlog, mga pagpapaliwanag ng ganito, maliwanagan sila na yung katagang iyon na 5,000 lang pwede nang makapagbayad. Hindi yon ang katotohanan na is-splice nga. Ang nakita kong punto ni VP Sara na dito sa Pilipinas, yung mga kriminal halos wala nang takot. Magbayad ka lang, pwede na, gumalaw na yung binayaran mo at yun na, delikado ng buhay, ganun. Oh, di ba? Ang daming sunod-sunod na patayan. The delivery drivers, riders pala. Riders, iyon si Mimaa. Oh, at least yung kay Mimaa, mabilis ang pagkilos ng ating kapulisan. May nahuling 2 suspects. Nag-imbestiga. O yun, case solved na. Kasi nagpayag na si General Nartates na ang punot dulo o ang motibo sa pagpaslang is dahil sa utang ng biktima na umaabot daw ng 8 million pesos. So, ang dahilan sa pagpaslang kay Mima Alicia ay hindi dahil sa kanyang mga maanghang, malulutong na pagmumura laban sa mga Dutertes, lalo na kay VP Sara. So, yun po ang katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among nataga gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipapandok do ka atsang ko din ang gaid ko makasabot. So mo na ni ang iyang ipatindog nga balay.
karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nakatag sa ako usin. Kung walang yatag, wa pa rin ko wala yun. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So lalipay ko nga nakabalay na ko. Lagi sa atag sa kalisod, kutubro gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.